Okay mga boss, tapos na tayo dito sa amplifier na ginagawa natin. Ang gagawin ko na lang dito, dahil may nagtanong ng tungkol dito sa selector. So ipapaliwanag ko lang na konti yung sa selector, pero may gagawin pa tayong iba mga boss. Tanggalin ko lang tong camera. So ang selector daw, paano daw mag-bypass kung sira na yung selector? So kung ang concert kasi, yung original, yung mga 502A, kadalasan sa 502A o sa B, kahit yung iba, dito yung wire. So may wire dito na papunta doon sa speaker. Nataon lang na yung design nito ay dalawa na ang relay. Yan, dalawa na ang relay. Kaya ang control niya dito ay na lang. Yung supply na lang ng relay yung binabago-bago niya. So pag ganito mga boss, huwag kayo magdidirekta dyan ng kasi masisira. So pag dito nakalagay yung wire, pag wire dito nakalagay at saka isa lang ang relay dito na kulay puti, pag nasisira talaga yung selector nun. So ang gagawin nyo, itong pinagdidikitan na wire, pwede nyo nang hinangin lahat yan. Pwede nyo nang hinangin. Tapos pagdikitin nyo na lang yung wire. Katulad ng halimbawa, kung ang wire papunta dito, sana makuha to nung nagtanong. Pwede nyo na lang yung dito. Yung kung ang dito nakalagay ang wire, pwede nyo namang hinangin na lang lahat yan. I-bypass nyo lang kasi nasusunog talaga tong selector. Nasisira to. So ulitin ko na lang sa ibang video pag may repair ako na dito ang wire. Mga boss, gawan ko na lang ng video yan. So sa ngayon, may gagawin pa ako dito kaya hindi ko muna tinakpan. Itong nabili kong radyo. So may nabili akong radyo doon sa Raon. Bali mga itong mga reject to. Doon sa tindahan ng mga radyo, may mga defecto. Ito bininta sa akin ng 100 kasi wala nang takip. Pero good pa to. Gumagana pa. Ayan no. Gumagana pa to mga boss. May battery din sa loob. Tapos ang maganda nito ay kung masisipat nyo dyan sa ayan o, kung makikita nyo, may transformer yan sa loob. Kaya safe na safe yan, isaksak sa 220. Walang ground dito sa antena. So ang gagawin dito ay may auxiliary in siya. Dito ako napabili talaga kasi matagal na ako naghahanap ng pang audio tracer nga kasi i-demo ko kung paano mag-trace ng signals dito sa Kasi 'di ba minsan may repair tayo, magaralgal o kaya hindi pantay ang tunog ng ng amplifier. Minsan mahina yung isang channel tapos yung isa malakas. So hindi natin malaman kung saan tayo magsisimula o kung saan natin tutumbukin. Sa mga matagal na, madali na lang matrace yun. Pero sa mga nagsisimula pa lang, talagang mahihirapan. Halimbawa, may basag ang tunog, hindi natin alam kung saan gagawin. So, gumawa na ako ng adapter niya, ito. Plain lang na adapter ang ginawa ko mga boss. So, ito lang jack niya na, na headphone. Sasaksak ko lang dito yan sa auxiliary in, dito. Tapos, ang gagawin ko, nilagyan ko na siya ng ipit. Pang-ipit na lang ito yan, nakahinang na yan dito sa ground. Pang-ipit na lang yan dito sa body ground. Tapos, mag-i-inject na lang ako dyan kung saan. So, mga boss, i-apply natin to. I-apply natin to dito sa Magti-trace tayo ng audio signal niya kung effective. So, nilagyan ko ng extension yung dulo ng RCA yan. Para pang-inject natin dito. Yan, tapos sa mga terminal, halimbawa dito, mag-i-inject tayo dyan, mga ganyan. Ito naman sa USB lang, hindi na natin papakialaman. So, konting paliwanag lang to sa pag-trace ng signal flow o yung takbo ng signal. Buksan ko muna yung DVD ko, tapos wala na muna tayong speaker kasi susundan lang natin kung saan tumatakbo yung audio signal. Simula dito hanggang dito sa tone control, tapos hanggang dito sa pinaka main amp sa input niya. So gagawa lang ako ng kasi ayos naman to. Gagawa lang ako ng procedure kung paano mag-trace. So wala tayo ditong machichik na sira kasi gumagana nga to. So magpapaliwanag lang ako ng bahagya. I-play ko muna yung DVD. So, on na natin tong yung audio signal natin. Tingnan nyo Yan. Tingnan nyo na. So, try natin dito sa sa input ko sa
Inject natin dyan. Yan. Itong kabila. Yan. So pag ganito, malalaman mo na agad kung may problema sa jack o wala. So parehas siya tumutunog. Yan, tumutunog parehas. Itong ano na to ay hindi pa nakabukas ang amplifier na to, mga boss. So pag walang pag halimbawa hindi gumagana yung supply, wala pa siyang power, ang mangyayari ganito, mga boss. Idiretso natin dito sa sa input niya. Yan. Basag ang tunog kasi walang supply ang component. Kumbaga itong IC na to hindi na supplyan, kaya may dumaloy pa rin na signal, pero pansin yung ngungo. Yan. Di ba ngungo ang tunog? Ganon ang sitwasyon pag teka lang, may buhok sa bibig ko. Ganon ang sitwasyon pag walang supply ang isang IC. So ganon ang nangyayari, mga boss. Pag walang supply, basag ang tunog, oh. O tingnan natin dito ang lakas. O, di ba? So subukan natin ngayon i-on. I-on ko muna. Yan. Gumagana na siya. Tingnan nyo, gumana na yung IC. So may power na tong makikita nyo sa pan, umaanda na, may ilaw na. So injikan natin dito sa input ng Yes. Yan. So itong part na to, ang dinaanan niya lang ay itong dalawang selector IC. So yung isa para sa S-bus, sa out ng S-bus at saka selector. So kung may sira dito, mga boss, kung may sira dito, halimbawa may sira dito banda, pag inject mo dito, wala ka makakuha na audio. Wala ka makakuha na audio dito kung may sira dito. So halimbawa nag-trace ka dito, pag ininjikan mo dito ng signal, pag nag-trace ka dito, wala ka makakuha ang audio dito pag sira yung selector. O kaya hindi siya naglilipat, mga boss. So pag ganyang nakatawi dito ang ibig sabihin niyan, good yung dalawang IC at saka yung mga capacitor diyan. Halimbawa yung mga ito kasing 47 microfarad, wag niyo i-injikan ng signal yan kasi para sa supply yan ng ng mga IC. So itong 10 microfarad 50 volts, yan yung output signal niya diyan dumaan. So dito naman meron na. Yan. So itong part naman na to, itong dito, dumaan to ng volume. So pag nakababa yung volume, ibaba natin yung volume Tingnan natin yung code niya. So ayan, mababasa nyo left and right. So diyan ka mag-inject. Wala ka makakuha ang sound diyan pag nakababa yung volume. Ayan. Wala yan, walang sounds dyan pag nakababa yung volume. Pero pag tinaasan natin yung volume, yan, gumagana na. Taasan ko Yan. Yung kabila, yan. So kung isa dito ang ma-trace mo dito na hindi tumutunog, pag inject mo dyan ng signal, walang tunog, o hindi nagbabago ang tunog, may problema yung volume mo. Sira yung volume mo. O kaya pagdating mo dito, pag inject mo dito, pantay sila, left and right, pantay ang tunog. Pagdating dito mahina, ibig sabihin, may problema sa volume. So, pag galing dito, dumaan ang volume niya, tapos lumabas dito, mga boss. Itong na to, wag nyo nang pansinin kasi ang nito ay nakatap din sa S-bus. So, nakaparallel lang yan dyan sa signals. Kahit wala yan, tutunog pa rin tong dito. So, may tunog siya dito. Ayan pantay. Tingnan natin pantay. Wala lang ako sa oscilloscope para mapatunayan na pantay ang signal. So mga boss, ganun ang nangyari. So pagkatapos mo dyan inject, ganun din dito. Kung hindi pantay ang out niya, ibig sabihin may problema dito. Ganun lang ang pag-trace. Kailangan kung makuha mo dito, yan din ang makuha mo dyan. So punta naman tayo dito sa out ng tone control. Ito na yung out ng tone control, mga boss. Kung wala ka ditong makuhang signal o kaya garalgal ang makuha mong signal dito, ibig sabihin, ang problema mo doon ka sa tone control. Magpo-focus ka dito sa tone control sa ilalim. Iisa-isahin mo yung mga IC na yan. Isa-isa ka mag-trace dyan. Siguro balang araw, pag may ni-repair ako na palit tone control, total, nakagawa naman tayo ng audio tracer. Gagawin natin yan. So, ngayon, check natin dito. Yan. So, good siya.
Pag nag-inject ka dyan at mahina ang tunog, ibig sabihin may problema ang tone control mo. Tapos yan naman ay wire lang hanggang dito. Yan. Yan dito yan. Ngayon, pag inject mo naman dito, hindi tumutunog, ibig sabihin sira lang tong wire mo. Wire lang ang problema. Mga boss, ganito kasi yan. Halimbawa, may ginagawa kayong amplifier. Walang sounds yung isang channel, yung isa meron. So, ganun din ang gagawin mo. Pwede ka naman dito magsimula. Unahin mo muna dito pag inject sa yan. Pag inject mo dyan at hindi pantay ang tunog, ibig sabihin atras ka dito. Pero pag in-inject mo dyan ang audio niya pantay ang tunog, tapos dito sa out niya wala yung isa, dito ka sa main amp mag-focus. Ganun lang yung sistema ng pag-troubleshooting. Madali lang talaga kuhanin kung alam lang nyo yung tamang diskarte, mga boss. So pag in-inject, halimbawa walang sounds ang kabila o kaya garalgal, mahina. So pag nag-inject ka na dito ng signal tapos hindi ganyan na pantay mayroon malakas, pag nag-inject ka dyan may isang mahina, di simple aatras ka dito, inject ka naman dito, inject ka dito. So pag tansya mo naman dito ay mahina o malakas, edi ibig sabihin wala ang problema mo, pero kasi wire lang yan hanggang dito eh. So para malaman mo kung pantay ang tunog, ang tapos na yan, dito ka na mag-inject sa taas. Yan. Diyan ka na mag-inject. Yan yung tunog niya, mahina pag wala pang tone control. Kasi volume lang yan. Pag lumabas dito, tingnan mo, malakas na oh. Kasi dumaan na siya ng ilan yan. Ilan yung op-amp na yan? Dalawa oh. Dalawang op-amp na yan. Tatlo yan, yung isang op-amp doon sa yung isang GRC doon para yon sa bali tatlo talaga yan mga boss. Yung dalawa ay ito ay op-amp na ng out, tapos yung isa ay para na sa tone control, tapos yung isa naman doon may hindi na makita. Yung isa pa doon ay para naman sa surround at saka center. So ganito lang ang purpose nitong audio tracer mga boss. Pag magte-trace ka ng audio. So yan lang yung mga dapat tandaan mo pag magte-trace ka para ma-isolate nyo kung saan ang sira. So, alin lang yung mga point na yon. Dito ka lang magte-trace muna. Yung out nito, ito, tapos ito. Sana naman mga boss ay nasundan nyo yung turo ko sa pag-check ng So, yung audio tracer ko, hindi nyo kailangang gayahin na ganitong radyo. Hindi na ako nag-assemble kasi mas convenient to. Pwede naman kayo mag-assemble ng mga amplifier na maliliit o kaya halimbawa mga TDA 2003, 2030 o kaya TIA 2025. Yung mga lang ito, ang IC nito ay GRC TDA 2822 lang na 1.5 watts lang. So ganun lang ang pag-trace ng audio signal. So balang araw itong pang audio tracer natin, magagamit natin to sa actual troubleshooting para mas maipaliwanag ko pa talaga. So ganun lang dito sa mga concert. Pag mahina ang sounds ng kabilang channel, ganun lang ang gagawin nyo. Trace lang kayo dito para ma-isolate nyo. So bali tatlo lang ang tatandaan nyo. Tatlo bali apat, isa, dalawa, tatlo, apat. So sa apat na section na yan, doon lang kayo mamimili ng doon lang kayo magti-trace. So, block by block lang yan. So, ito yung input section, input selector section, ito yung volume, at saka loudness, saka S-bus, saka tone control, at saka main amp. So, sa tatlo lang yan. Kung sa mga test point lang yon, doon mo lang magti-trace, makakuha mo na kung saan ka magpo-focus. Ngayon, yung pag-repair naman kung saan ang sira, discarte na lang yon, ibang usapan naman yon. So, balang araw siguro, baka makarepair ako ng ganun ang sira na missing yung isang channel, garalgal. Mas may highlights ko pa talaga to, may showcase ko yung ginawa kong audio tracer. So mga boss, hanggang dito na lang siguro. Ulitin ko na lang yung pag-vlog ko nito sa balang araw pag may repair ako. So hanggang dito na lang mga boss, mahaba na yung video natin at maraming salamat. Wala na tong cut.